Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ebidensya ng pagiging protektor ng NPA ni House Speaker Tambaloslos Romualdez ay hawak na nga nitong si Vice President Inday Sara Duterte. Kongresista Marcoleta, kinumpirma ang akusasyon ni VP Sara Duterte dito kay House Speaker Tambaloslos Romualdez na isa nga siyang protektor ng NPA. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si House Speaker Tambaloslos na ito kaya naman pala sakim sa kapangyarihan at sa pera dahil nga mga kaibigan ay pinoprotektahan niya pala ang isang malaking grupo ng mga kaaway ng gobyerno at tinatawag natin na NPA. Dito nga rin natin makikita mga kaibigan na kaya naman pala ang laki-laki ng mga pondo na nanggagaling dito kay House Speaker or Speaker of the House Tambaloslos na ito ay dahil nga may sinusuportahan siyang mga kalaban ng ating gobyerno. Mga kaibigan, salamat na lamang at meron tayong Vice President Inday Sara Duterte na handang ibulgar ang lahat ng katiwalian na ito at buti na lamang hindi na rin nakatiis itong si VP Sara at ibinulgal na rin ang mga katiwalian at mga katarantaduhan at mga kabalbalan na pinaggagawa nitong si House Speaker Tambaloslos Romualdez dito sa ating bansa. Tila ba nag-init na rin itong si VP Inday Sara sa patuloy na paggigipit sa kanya or pag-iipit sa kanya ng Kongreso patungkol sa kanyang confidential fund na hindi naman na alam naman natin na hindi naman natuloy dahil nga sa pagkontra ng ating Kongreso at hindi pag-release ng pondo ng Office of the Vice President. Para sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay at salamat na rin sa ating mga solid viewers dyan sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, biliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung meron ka namang pong hinaing, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinion. Wag muli po as citizen of this country, your opinion matters. Maraming salamat po and may God continue to bless our country, the Philippines. Akala ko Pilipino imbestiga kayo na imbestiga, no? Sa kay Alice Go na Chinese. Ang dami pala sa congressman. Hindi po lahat ha. Hindi ko sinasabing lahat kasi nariyan pa sila Marcoleta eh. Hindi naman tinukoy ni BP Sara kung sino yung congressman na yun. Eh mga Koreano po pala. Ano po, alam niyo po ibig sabihin ng Koreano? Pag may tinatayong proyekto, magkano Korean? Magkano Korean? Dati mga Pilipino yan eh. Ha? Naging Koreano, magkano Korean? Alam niyo na ngayon kung bakit sila Koreano. Antindi niyo po. Maski si BP Sara, hindi niyo pinatawad. Sa DepEd, nanghingi sila ng magkano Korean. Mga Koreano. Aba, kaya pala galit na galit kayo sa mga Duterte, ngayon namin naintindihan. 6 na taon na hindi nakalimutan nila. Ha? Naging Pilipino sila ng 6 na taon. Nawala pagiging Koreano nila eh. Grabe. Antindi, no? Hindi po nila pwedeng sabi nga ni BP Sara, hindi ko na kinakailangan ng corroborative. Ha? Anong sabi ni BP Sara? Hindi ko na kailangan na mag-corroborate. Ha? Mga testigo magko-corroborate sa sinasabi ko. Tignan nyo na lang daw yung mga ipinatong. Nung ayaw magbigay ni BP Sara, ha? Diyan sa mga paano nga naman magagawa yung classroom sangkatutak. Kaya pala ang dami pong budget. Kaya pala ito ang dami pong problema ng DepEd. Pagdating po pag
'pag chineck po nila kasi misis ko taga-DepEd, kunwari hindi ako dating taga-DepEd, 'no? Hindi naman po lahat ng problema classroom, 'no? Nagtataka lang ako, maganda po yung direksyon ni VP Sara, tamang malaki po ang backlog, malaki po ang ating backlog, ha, sa ano po, sa classroom. Malaki po masyado ang ating backlog pagdating po sa classroom, pero hindi po 'yan lang ang problema ng DepEd. Nagtataka ako bakit ang kuwentahan lang nila lagi ay number of classroom. Gustong-gusto nilang magtayo ng classroom, 'no? Yung pala meron po silang hinihingi, hindi po nakatiis si VP Sara. Yan po pala yung sinasabi ni VP Sara, ha, na kaya siya nag-resign. Isa sa dahilan ng pagre-resign niya sa DepEd. Putya, naturingan siyang DepEd secretary, wala siyang control sa budget ng DepEd. Ayan ang sinabi ni VP Sara. Vice President na ng Pilipinas. Na-imagine ko, kung sa Vice President ng Pilipinas, kaya nilang kontrolin yung budget, paano pa yung ibang departamento? Kaya hindi nila, kahit merong issue din ng disallowances, hindi nila kakalkalin. Baka baka pag tinanong ng tinanong, makalimot yung mga sekretary. Kaya naman po kami hindi makapagpatayo ng maayos-ayos dahil nauna na yung mga Koreano. Aba, matindi po talaga tong mga to. Okay. Yun po, no, talagang kaya sabi ko nung una, saan nagmumula yung galit ng mga congressman, 'no? Saan nagmumula yung galit ng mga congressman sa mga Duterte? Ngayon po naunawaan ko na. Wag na nating sabihin, kung saan nagmumula yung galit na yan. Wag na rin nating sabihin yung mga binanggit ni Ted Filon na mga bilyon-bilyon ng disallowance pero hinayaan lang nila makalusot. Ganun po sila ka-epokrito, 'no? Si VP Sara, 125 million, 73 po yung disallowance. Pero nakita po natin sa hearing sa kanina, sa pamamagitan po ng pagtatanong ni Marcoleta, wala naman pala dapat issue. Nagtataka nga raw si Marcoleta Bakit nagtatanong kami kagad? Sinama niya na yung sarili niya. Bakit tinatanong? Hindi maunawaan ng COA Ang tanong ni Marcoleta, ilang buwan ba? Tignan niyo po kailan lumabas yung disallowance? Tanong niyo sa akin, kailan lumabas? August 2024. Ano pa lang po ngayon? Tanong niyo sa akin kung anong araw ngayon. September pa lang, August. Wala pa pong isang buwan. No? Paglabas ng disallowance. May 6 na buwan ka para iapila. Kaya nga tinatanong ni Marcoleta, no? Ang tinatanong niya, natanggap niyo na ba yung sagot ng Vice President? Wala pa sila natatanggap. Paano niyo matatanggap? 6 na buwan yung palugid ayon sa batas. Ibig sabihin, nasa time pa lang ng apila, inaapila pa lang, kung pag-usapan, sabi nga ni Marcoleta, kung magtanong, kala mo, kriminal na pagkatapos po ng 6 na buwan, nakasagot yung BP, hindi na satisfied yung COA, tinuloy nila yung disallowance, pwede pang umapila sa Court of Appeals. Pwede pang umapila sa Supreme Court. Napakatagal pa po. Kalalabas lang po nung Agosto. Tansya ko nga sa COA, inihabol yung labas para dito sa hearing na to. Tansya ko, inihabol
Inihabol, tantya ko, eh. Inulit ko na ng 3 beses para mas maunawaan niyo kung ano nagaganap. Kasi kung wala yun, wala silang ibabanat kay VP Sara. Di ba? Meron din. Nakahanap pa rin. Iisa-isahin natin yung binanat. Dito muna tayo kay Martin at saka kay Ko. Ang linaw ng binanat sa inyo, binigyan kayo ng mga numero. Binigyan. Eto classroom, eto lang yung hinihingi ng DepEd. Dinagdagan ninyo yung budget nung hindi pumayag si VP Sara na magbigay sa mga humihingi. May humihinging Koreano, eh. Hindi pumayag si VP Sara. Ang ginawa nila, Nico at saka ni Martin Romualdez, nilipatan, dinagdagan. Pero kinuha naman sa repair. Yung budget sa repair, dinagdag dito. Siguro walang repair yan, eh. Paano ka makaka-Koreano, magiging Koreano ka sa repair? Konting pera lang yan, eh. Dinagdag dito. Antinding akusasyon yan. Ngayon, ang sumagot si Ko kanina, eh. Ang sagot ni Ko, pagwawaldas ng pera ang ginawa ng Vice President. Pagwawaldas? Bakit daw inaldas? Kasi naganda kami ng 100 pagkain sa mga gwardiya. Hindi kinain. Grabing issue yan. Magwawala yung mga tao. Naganda ng 100 pagkain, hindi kinain ng mga gwardiya. Aba, antindi nun. Inaakusahan ka, Ko. Inaakusahan ka. Na hawak ninyo yung trilyong budget ng Pilipinas. Tapos ang ibabato mo kay VP Sara, naganda kami ng 100 pagkain, hindi nyo kinain. Pag-aaksaya yan. Mas mabigat pong akusasyon yun. Antindi yung leveling ng akusasyon, matindi. Narinig ko ba sa mga congressman na ang 1.4 billion budget sa flood control ay binabaha? May narinig ba kayo na pag-aaksaya ng pondo ng taong bayan? Kung ang intensyon po ng flood control na 1.4 billion a day, ma-prevent yung baha at bumaha, yun po ang maliwanag na pag-aaksaya ng bayan, pera ng bayan. Pero ginagawa po tayong mahihina utak nitong mga congressman. Nagluto kami. Pinaghanda ang 100 gwardiya ni VP Sara. 100 gwardiya pagkain. Pag-aaksaya yan. Huwag niyong tignan ng 1.4 billion. Huwag niyong tignan ng mga ayudang billion, 500 billion, 600 billion, taon-taon. Pero ang tignan ninyo, yung pag-aaksaya ni VP Sara. Binigyan namin ng pagkain, hindi kinain. Aba, pag-aaksaya ng pera yan. Tindi, no? Antindi. Nakita niyo yung leveling? Ang binibintang natin sa kanila, 1.4 billion a day. Ang binalik ni Ko, naghanda kami ng 100 pagkain, hindi kinain. Dapat ba mag-alsa yung taong bayan? Dahil may 100 kayong pinakain? Ito po. Kaya sabi ni VP Sara, dapat ang kino-question nyo lang yung budget niya ngayon. Yun po ang ginawa. Bakit po galit na galit ang mga congressman nung natuklasan nila na si VP Sara ay hindi dadalo? Kasi meron po silang stick to the plan part 2. Stick to the plan. Dito muna tayo kay Marcoleta. Maraming salamat po, Congressman Marcoleta. No? Maraming salamat po.
Kasi inexpose niyo po yung ka-ipokritohan ng House of Representative. Bakit? Bakit ipokrito sila? Tignan niyo. Kay President Marcos, umaangal yung Makabayan Black. Bakit? Hindi sila pinagtanong. Bakit? It's been a long tradition. Long. It's been a long treasured tradition of the House of Representatives and the Senate to have to give courtesy to the two highest officials of the land. Sabi ni Marcoleta, tama yan. Dahil yan ay most old treasured tradition ng Kongreso. Igalang. Pucha, wala palang paggalang to sa tradisyon tong mga to. Malupit si Kimbo. Nagno eh. Tinanong siya ni Marcoleta harap-harapan. Do you think? Ganito mga banat ni Marcoleta eh. Don't you think? Wag ng English. Sa madaling salita, sinasabi ni Marcoleta, hindi ba dapat, ikaw ba'y naniniwala na meron tayong tradisyon? Pagbibigay ng courtesy, inisa-isa ni Marcoleta, di ba? Sinabi niya yung lahat ng mga vice president, binigay ang courtesy na yan. Maging mismo yung anak ng presidente na si Congressman Charis, excuse me po, hindi pala Charis. Ano ba sinasabing Charis? Okay. Congressman Sandro Marcos ay in-uphold yan tradition niyan. Di ba? Bakit ngayon ay anong katangi-tangi kay Vice President Sara Duterte? Hindi natin maibigay. Ang sabi ni Kimbo ganito eh. Kasi wala namang nag-move. Ito po yung unang plano nila. Hindi ini-expect ni Marcoleta eh. Di ba? Ang sabi ni Marcoleta, long tradition na natin yan. Bakit hindi natin galang? Sabi ni wala naman nag-move kasi nung nakarang hearing. I move! Puta, natrap si Marcoleta, no? Tindi, no? Pero ang ganda po ng at least nalaman po ng mga tao, pati po yung ibang mga congressman, mahiya po kayo, lalo na po yung may mga congressman na mga lolo nila, mga tatay nila, mga congressman. Nakakahiya po sa mga magulang ninyo at sa mga lolo ninyo na wala na po yung paggalang nyo sa pangalawang pinakamataas dahil lang dyan kay Ko. Kaya pala kontrolado ni Ko lahat, no? Tapang talaga, no? Kaya pala kontrolado nila ni Martin ang lahat kasi kontrolado nila yung budget ng Pilipinas, hindi po ng House of Representatives. Pabulaanan nyo, punto per punto, hindi yung sasabihin nyo lang, dati na nilang ginagawa yan sa Davao. Martial law kasi ang Davao. Okay. Punta na po tayo rito sa sabay nagbotohan, divide the house. Si Kimbo talagang siya, no? Oo-ohan kanya sa harapan. Sabay may plano sila na divide the house kagad. Wala nang debate. Divide the house, siyempre panalo sila. Tuloy. Bakit po masama ang loob nila lahat? Kasi nakaplano na sila eh. Sinuri pa nila yung interview ni BP Sara. Ang galing talaga nung labas ng interview ni BP Sara. Ang sabi sa interview, ano sabi ni BP Sara? Iginagalang ko. Mali po yung sinasabi na hindi ko ginagalang yung Kongreso. Iginagalang ko po. Pinanghawakan nila. Ano meaning nito? Para kung na nakinikitan na nagmi-meeting sila eh. Aaten dyan. Kaya ihanda na natin. Hindi niya pwedeng sabihin na ganito. Kita niyo po yung tanong nila. Para na po
ang tema po ng tanong nila ay eto, no? Si Leni Robredo naging Vice President din. Bakit ang daming nakagampan din naman siya sa pagiging Vice President? Si Leni Robredo, no? Nagampanan niya yung pagiging Vice President nang walang mga satellite offices. Magkano ba ginastos sa satellite offices? Ang laki-laki. Ang laki-laki-laki-laki. Ang laki-laki-laki. May lalaki pa ba sa 1.4 million budget? Mayroon pa bang lalaki? Ha? Sa mga backlog ng classrooms? Biro lang. Lynn Jordan, thank you very much sa $249. Ay, euros pala. Wala pong lalaki sa 1.4 million a day na budget para po sa mga backlog ng classroom. Hindi, backlog po ng mga ng mga anti-baha. Wala pong lalaki ron. 1.4 billion po yun. Yun yung tema nila, nakita nyo? Si Leni Robredo, kaya paulit-ulit sila. Si Leni Robredo, nakagampan ng Vice President, isa lang opisina. Si Leni Robredo, nakagampan ng isa lang ang opisina, mura pa upa. Di ba? Ngayon, ang tanong, maliban dun, sa 6 months pa pala, pwede pang umapila si VP Sara kasi nung August lang po lumabas pala yan. Bakit August tapos September ngayon? Hindi ba parang kailan lang yung August? Hindi ba tinaon kaya yan na kasi magba-budget hearing kaya nilabas yung disallowance? Nakakapagduda ba, kunwari? Kunwari, hindi tayo nagdududa sa COA, no? Yung timing. Paglabas na ng disallowance, August. Tapos, September, merong budget hearing. Hindi, no? Hindi naman nakakahalata. Hindi po nakakahalata kami. Sino? COA? Yung COA, ididemanda ko, talaga naman sa kanila galing yun. Tinanong ni Marcoleta yun. Kasama nga sa script yan . Kasama po sa script yan lahat. Nakita nyo po yung script ngayon. Tapos may biglang mag-inject. Mali pa nga yung pag-inject ni Franz Pumarin . No? Out of order nga yun . Kaso kakampi si Kimbo, pinagbigyan na rin. Kasi basketball player hindi naman niya alam yung nagaganap . Mali yung singit. Yun lang po yung papel niya . Di ba? Isisingit niya na mura yung upa. Mura yung upa. Tapos, sasabihin naman nila mahal. Yun yung una, no? Nagsentro sila dun. Ang daming inuupahan. Gigil na gigil sila. Bakit kinakailangan umupa? Marami kasing backlog. Maraming mga backlog na classroom. Classroom backlog. Gigil na gigil sa Gigil na gigil sa opisina . Di ba? Nakita nyo, yun yung unang tema. Yun yung una . Yun yung ang dali pong basahin ng mga congressman . Yan yung una, sentrohan natin to. Kaya nakaplano po yan . Imposible pong walang plano. Ang walang plano yung may kay Marcoleta, kusa yun. Kasi hindi dumalo si VP Sara . Di ba? Kusa yun si Marcoleta. Okay. Malayo po talaga yung kay Franz Pumarin. Hindi pa po yun yung pinag-uusapan. Interject niya lang daw. Interject mo, hindi pa yan ang pinag-uusapan. Siguro naiinip na.
Wala nakaano yan, eh, pag pinasok 'to, puta hindi nakikinig dahil nakakainip po yan, eh. Pagka hindi po kayo sanay sa mga batas-batas, maiinip kayo, eh. Mga basketball player, eh, siyempre inip na yan. "Tangina, kailan ba ako papasok dito? Kailan ako papasok?" O pagpasok 'di yun na napag-usapan na mura lang yung opisina ni Leni Robredo tsaka isa lang. Tapos paulit-ulit na yan. O yung interjection po ng hindi ba nagagawa ni VP ni Leni yung ano, nagagawa pero konti lang po. Aray, oo, aray ko. Oh. Nadurog yung isang ngipin ko yata, putya. Na-misplace na naman. Okay. Eto pa isa, 'di ba? Yun na yun, yung ano. Ikalawa nilang linya ng mga tanong, trabaho pa ba talaga ng Vice President? Hindi ba yan ay, ano na, hindi ba yan, trabaho pa ba talaga ng Vice President yung mga social services? Kaya napahiya sila sa COA, eh. Pinadefine nila sa COA, eh. Inignore na lang, eh. Ano sinabi ng COA? Trabaho po yan ng Vice President. Trabaho ng Vice President yung magbigay na social services. Nasa tungkulin nila. O, pahiya kayo. 'Di ba? Ang gusto kasi nilang masabi, dapat ibigay na lang natin. Kaya lumilinya, yun naman yung kay Manuel, 'di ba? Hindi po ba bakla ako? Ay, hindi pala, mali pala question. Hindi po ba bading ay hindi po. Hindi po ba kabilang ako sa LGBT? Ay, hindi po pala yung tanong. Hindi po ba? Alam niyo mabubwisit talaga kayo, eh. Maiinis kayo kasi kitang-kita niyo habang nanonood ako, nakikita mo na, eh. Inaatake nila yung satellite offices. Inaatake nila yung doble, ginagawa na yan ng DSWD, yung kay ano, yung atake ni ano, ni Hontiveros, 'di ba? Atake ni Hontiveros. Ayun yun, no? So, para makatipid, dapat wag na magkaroon ng mga satellite offices. 'Di ba? Tapos may ano pa sila na gumawa ng sariling burokrasya. Pinakamaraming ano, tapos may sarili pa siyang Vice Presidential Security Group. 'Di ba? Siya lang ang meron niyan. Si Vice President Sara Duterte lang nagkaroon ng Vice President Presidential Group. Si Vice President Sara Duterte lang nagkaroon ng maraming satellite offices. Si Vice President Sara Duterte lang yung napakaraming tulong na gustong ibigay. Sa normal pong sitwasyon, pag ang mga mambabatas po at ang mga naglilingkod sa gobyerno ay tapat sa tungkulin, pinararangalan dapat nila si Vice President Sara Duterte. For the fact na yung mga sinabi nila. Pero dahil galit sila, muwi sila, hindi sila magkapera sa mga Duterte. Ayon kay BP Sara. Sasabihin mo, galing kay BP Sara. Hindi natin alam, eh. Ako kanina, hindi ko po alam, eh, kung bakit sila galit na galit, eh. Ngayon, alam ko na. Duplication, redundancy. Yan po ang tema nila. Pero sa totoo lang po, kung may nakaisip na magkaroon ng Vice President Security Group na hiwalay sa Presidential Security Group, kung may nakaisip na ilapit ang serbisyo, hindi lang lahat ng tao luluwas sa Maynila. Sa Maynila lang makakapagserbisyo ang Vice President. Nilapit niya ang tao. Yung regular, yung araw-araw meron. Dahil ginawa niya yan, dapat nga parangalan, innovative. Alam niyo, naunawaan ko si BP Sara, eh. Ganyan na ganyan ako nung ako'y nasa pamahalaan.
Napakarami kong naisip na paraan. Pero dahil hindi yan naiisip ng mga boss mo, galit sa'yo. Ang akala niloloko mo sila. Parehong-pareho, di ba? Ang akala nila niloloko sila ni VP Sara. Hindi nila alam, tapat sa paglilingkod si VP Sara. Ako, maniwala kayo sa akin. Yung may nag-o-observe sa amin, paano nyo nilulutas tong ganitong problema? Nalutas na namin yan. In fact, ganito kami. Paano nyo duda. Duda lagi kasi paano mo nalutas hindi ka naman sikat. Hindi ako sikat dahil ayaw kong magpasikat. Sa isip ko lang. Pero dahil dyan, aakusahan ka ng kung ano-ano. Hindi ko po ginagaya yung sarili ko. Naunawaan ko po kung bakit. Kung saan nagmumula. Imbis na parangalan yung mga tao na may kakaibang iniisip, biruin nyo, gumawa ng 12 na ba? O 10 pa lang. Gumawa ng satellite offices. Para kunwari yung Region 3, kung may satellite office dyan, mga taga-Region 3 pupunta sa Region 3 para manghingi ng tulong. Masama po ba yun? Bakit nyo minamasama? Alam nyo, pinasasama lang nila si VP Sara. Wala po silang maisip eh. Tanong, may disallowances ba maliban sa confidential fund? Sagot ng COA, wala. Wala? Ano yung mga kinakalkal nila na overpriced at ano? Ayon lang yung kay Franz Pumarin. Ha? Ano ba si Franz Pumarin? COA ba? Hindi, congressman. Ha? Congressman? Paano niya nasabi? Kung nakabatay sa congressman, yung pagsasabi niyo na overpriced at hindi sa COA, hindi sa COA galing yung sinasabi nilang overpriced. Kay Franz po, inuulit-ulit si Franz Pumarin. Ayon kay Franz Pumarin. Puta sabi ko, teka muna, matagal ba nagsalita si Franz Pumarin? Parang isa lang yung sentence ni Franz Pumarin. Isa lang yung sentence niya tapos yan na yung dahilan ng lahat. Ang magsasabi po na overpriced COA, tanong, may sinabi bang COA? Wala. Ito pa isang malupit. Yung serbisyo, malapit na mag-expire. Pag malapit na pong mag-expire, pwede pa pong kainin. Malapit pa lang. Pag di-deliver lang kasi. Kita nyo po pag ganito dineliver subukan nyo pong ganito i-deliver. No? Ay naku, ipakain na natin niya sa mga nasunugan. Yung ano na yan, kasi sa isang buwan, expired na yan, sayang. Ito pwede pa to. Hindi pa to expire. Ano pa to, isang buwan pa to. Kung ganito ang pahayag, isang buwan pa to may expire. May nasunugan doon sa tundo, ipakain na natin to. Makakatulong to. Di ba? Pero kung ano, pinamigay na. Pinamigay pa, may expire na. Pag nagdrama po si Brosas, pinamigay pa, may expire na. Anong klaseng vice president yan? Wala pong masama na ipakain yung hindi pa expired. Drinamahan nyo lang. Malapit na ma-expire. Di ba? Pag malapit ma-expire, hindi pa expire. Pag drinamahan nyo, pinamigay pa. Malapit na ma-expire. Pero kung ang pagkakasabi nyo, may stock pa ba tayo riyan? Kasi may nasunugan dun eh. Ito po, unahin na natin to. Kasi yung iba mga bagong deliver eh. Pag gano'n ng walang ano, no? Wala kang kaididiya na pag walang drama yung delivery, natutuwa po. Salamat po. Salamat po na marami. Salamat po na marami. Pero pag naman, ma-expire na yung pinakakain nyo. Ano ngayon kung ma-expire? Hindi
Hindi ba dapat uunahin yung bago ma-expire, ipakain? Okay lang sana kung itatambak pa, pinapakain na eh. Tanong sa COA, ano sabi ng COA? Wala pong na-expire na pagkain, na ipakain po dahil malapit na ma-expire, di ba? Malapit na expire pero naipakain pa rin. Hindi ba masama yun? Hindi masama yun. Ang masama, expire na, pinakain mo, yun ang masama. Yung malapit pa lang, malapit pa. Tapi Tops, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Minsan delivery lang yan eh. Alam nyo, nung mga, yung ako po bibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Ito para personal lang po. Etong pananaw ko sa buhay, pagde-deliver lang po yan. Halimbawa, uutusan ko mga tao ko. Papapasahin ko ng mga papel. Yung ibang mga leader, ganito po sila magpapasok. Pasa nyo na yan. Kinakailangan na, hinahanapan na ako niyan. Yari tayo dyan. Di ba? Ang bigat sa loob. Ito na naman itong mga to. Magpapapasa na naman ako ang dami namin ginagawa. Uunahin pa yan. Hindi tuloy kami makapagturo. Papasa na naman ng mga papel na to. O class, copy this. May paggagawin lang si ma'am. 'Di ba? Kasi ang sama sa loob yung minamadali ka, yung pinipiga ka. Pero si Badong ganito po mag-utos. Ito mga kasama, ito po walang kwenta to, no. Kaya lang kawawa naman yung mga taga-taas, wala silang pagkukunan ng impormasyon, 'di ba? Kawawa naman sila, mukhang tanga yung mga taga-taas. Kaya to, wala namang epekto sa atin to kahit hindi niyo yan gawin. Pwede nyo namang hindi gawin. Kaya lang, wala nang kwenta, hindi nyo pa gagawin, di ba? Gawin nyo lang, tapos pasan nyo na lang natin kasi hindi naman tayo apektado niyan, kahit na ano lang. Maya-maya lang, ang gaan sa loob nun. Walang kwenta pero pinagagawa. Sige nga, gawin ko na nga to. Depende po yan sa paraan ng pag-uutos. Eh. Di ba? Kaya yung mga tauhan mo, sunod ka agad. Wala palang kwenta to. Eh. Sige, gawin na lang natin to. Sino sa tingin niyo unang makakapagpasa? 'Di ba? Yung leader na ganun. Tapos pagpasa, puta ano to? Bakit panay kung ano-ano tong pinaggagawa nyo? Nakapagpasa naman kami. Ganun ba? Oo. Biro lang po, naglalaro lang tayo. Okay. Hindi, ibig sabihin, yung point ko dun, minsan delivery lang. Di ba? Wala naman ninakaw si... yung pa pala. Mayroon po ba na findings na binulsa? Wala po. Ano po ang findings nila? Bakit kinakailangan pa na may satellite office? Di ba? Bakit namimigay ng tulong? Diyos ko, kinu-question si BP Sara kung bakit dapat mamigay ng tulong ang Vice President samantalang namimigay naman yung DSWD, namimigay naman yung mga governor, mga mayor, mga DOH. Yun po ang problema ni BP Sara. Bakit siya namimigay ng tulong? Antindi yung mga congressman, no? Kaya nila babawasan yung... si Franz Castro, antindi. Tignan nyo nga po kung saan nakalagay yung mga kanilang mga opisina. Doon po sa maraming tao. Tignan nyo logic ni Franz Castro, ha? Tignan nyo po yung location ng kanilang mga Office of the Vice President. Sabi ni Franz Castro, di nakanganga naman sila. Ano kaya ang punto nito? Tignan nyo po kung saan nila nilagay yung mga opisina ng Office of the Vice President. Doon po sa maraming tao. Hindi po ba parang pangangampanya yan? Kasi parang magiging yan ng Office of the Vice President. Franz Castro, alam nga namang ilagay sa walang tao. Kaya ka nga naglagay ng Office of the Vice President, satellite office, nilalapit mo sa tao yung serbisyo. Kung gagawa ng opisina at sa bundok, bakit ka pa nagtayo ng opisina? Hindi mo rin nalapit sa tao yung serbisyo.
Kaya ka nagtayo ng satellite office para mailapit sa tao yung serbisyo. Ngayon nung nilapit, ang question niya, bakit dun sa maraming tao? Bakit dun sa maraming tao nagtayo ng opisina? Bakit kaya? Ang sarap tuktukan, no? Kaya alam nyo, pag sineryoso nyo yung panonood sa mga hearing, talagang mamomroblema ka eh. Ako gigil na gigil eh. Puta, anong klaseng tanong yan? Lady Bicol, Ludi Bacol, thank you very much sa $10 na pangkape. RML, CBSBL, thank you very much sa 5 QAR. Di po ba? May question ba ganun? Bakit daw sa maraming tao nilalagay yung mga opisina? Dapat daw questionin nyo, baka headquarters, campaign headquarters na raw yun. Puta. At saka, ano ngayon? Talagang ganun. Bakit ba namimigay na ayuda sa tingin nyo si Martin? Kaya linyado po yung mga tanong nila. Kaya lang, kung nariyan nga si BP Sara, sana merong designated na tagasagot, no? Kung ako i-designate ni BP Sara, ano papel mo rito? Ako po tagasagot. Puta, sasagutin ko talaga lahat ng mga katanungan. Bakit dyan nilagay yan? Para po maraming tao. Para maraming bumoto kay BP Sara. Bakit kayo namimigay? Namimigay na yung, para maging presidente po si BP Sara. Ganun na kagad isasagot ko para shortcut na eh. Bakit kayo namimigay ng tulong para po maging presidente si BP Sara sa 2028? Minsan masarap tumawa eh, no? Minsan masarap na tawanan na lang 'tong lahat eh. Kasi satellite office, ayaw mo sa maraming tao, saan mo gusto? Sa bukid? Nangangampanya ka pa. Okay. Teka lang, marami akong tinantusan ngayon eh. Sandali lang habang may mga ano. Eto nga sabi ni ano, no? You may not like the person, you may not like her presence here. But you have to respect the office of the Vice President. Ayon po to kay Marcoleta. That is all because that is guided by tradition. Are we discarding the tradition? Is this committee authorized to discard well-cared tradition? Maria Paz Lim, thank you very much sa 50 pesos. Boss Buds, nakakahawa yung panggigil. Nakakagigil po talaga eh, no? Lalo na kung, alam nyo, lalo na kung nauunawaan po ninyo yung nagaganap. Kasi ang dali ko pong i-dissect eh. Habang nakikinig ako, ito na tanong na to. Ito sa sentrohan nila. Ano papel na pumarin? Ano niya, na tinignan niya, sa Quezon City, mura lang upa. Franz Pumarin. Ay, thank you po kay Ma'am Chris Misuki na nagbigay po sa atin ng 3,200 yen at binabati natin ang kanyang mami na si Ma'am Pat Asperas. Sara po kami. Yan. Maraming salamat, Ma'am Chris Misuki. Bagay mo maging spokes ni Sara Sermans. Ang dami mo maasar na nasa kabila. Eto, tignan nyo to sabi ni Kaki Raki. Mukhang tatak Duterte na talagang pambubudol mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking laban. Alam nyo, peke pala yung war on drugs. Ano yung nirereklamo nyo sa ICC? Peke pala. Mga bugok. Ito yung binabayaran ng ano ng mga troll eh, 'di ba? To si Kaki Raki.
Kung ganyan lang utak ng mga binabayaran niyo kaya hindi nag-i-improve kayo sa mga ano